Magandang umaga. Narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. As of 3 a.m., ito ay nasa layong 2,270 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Etong low pressure area na ito, mababa nga rin yung tsansang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility, mababa yung tsansang makaapekto sa kahit na anong parte na ating bansa at ito nga ay papalayo na rin sa ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ang southwest monsoon yung nagdadala ng paulan sa malaking bahagi ng Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. So sa lagay ng panahon natin for today, inaasahan nga natin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa may Central Luzon, sa may Calabarzon, sa may Oriental at Occidental Mindoro, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog for today. Kabilang na nga dyan yung Metro Manila area. And then sa mga susunod na araw, posibleng mas dumaming areas ng Luzon yung affected by southwest monsoon. And then kapag dumakas nga yung epekto ng southwest monsoon sa ating bansa, asahan nga rin natin yung mga mas malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at southern Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius. 18 to 21 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon, sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Although sa mga susunod na araw, posibleng maging maulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas, dulot yan ng southwest monsoon. Kagaya nga ng nabanggit natin, patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro, pati na rin sa may Zamboanga. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero pinag-iingat pa rin yung mga papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. kung saan sa may Zambales at Bataan naka-yellow warning tayo kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang posible. For tomorrow naman, Zambales at Bataan pa rin, yung naka 50 to 100 millimeters na possible rainfall. At pagdating naman ng Monday, ito ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga advisories at warnings ng Pag-asa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:42 ng umaga at lulubog ng 6:90 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Biyernes, August 14, 2026. Base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa rin yung impluensya ng hanging habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ano po ba yung dahilan? Bakit patuloy pa rin yung habagat na nakakaapekto sa atin for the past weeks, a couple of weeks or several days na? At ang isa po sa dahilan ay yung active o malakas na southwesterly winds. Ito po yung typical na
habagat season. At by the way, August din po yung time of the year na kung saan ay pinaka-dominant itong habagat. At bukod po doon, yung habagat po sa kasalukuyan ay may maraming dalang moisture. Kaya kung mapapansin po, din po natin dito, bago ito tumama sa kalupaan ay nagkakaroon ng accumulation o pagkakaroon ng kumpul-kumpul na kaulapan. At may contribution din po dito yung tinatawag natin na orographic lifting. Yung orographic lifting, halimbawa po may isang bundok, ito po yung bundok, yung hangin na halimbawa po ito yung dala ng habagat, yung mga kaulapan po ay hindi naman tatagos sa bundok. But rather ay magkakaroon yan accumulation, magtitipon-tipon, and then eventually, dito sa side ng bundok ay maraming mga pag-ulan. At dito naman sa kabilang side ay less naman yung mga pag-ulan. Ang gusto po natin banggitin dito ay may mga lugar po na makakaranas ng mga increased o mas intense na mga pag-ulan as compared sa iba pang lugar nito, lalo na kapag may mountainous area. At base din po sa ating isohyatal maps o yung mga pag-ulan na naranasan natin noong mga nakaraang araw, ay may mga pag-ulan na rin po na patuloy na nakakaapekto dito sa western section ng Luzon, lalo na sa western section ng Central Luzon. Kaya po, ibig sabihin nito ay mataas na rin yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po, gusto rin po natin paalalahanan yung mga kababayan natin kahit paulit-ulit po tayo kapag nakipag-coordinate na po sa atin yung ating mga local DRRM offices at pinapalikas na po tayo, ay sumunod po tayo agad. May nagpapalakas po ba ng habagat? Actually, yung solid na habagat lang po talaga yung nakakaapekto sa atin. Although may minomonitor tayo na low pressure area, ay malayo po ito at low pressure area lamang po ito at hindi po ganun kalakas yung kanyang sirkulasyon para makahila o makapagpalakas ng habagat na nakakaapekto sa ating bansa. By the way, from medium chance ay naging low chance na po ngayon itong LPA na minomonitor natin. Ibig sabihin ay bumaba pa yung chance nitong low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. Gusto rin po natin i-share yung ating latest na heavy rainfall warning na nirelease fresh from OBEN. Dito po kaninang 5 p.m. lamang. At kung mapapansin po natin sa mga kababayan natin ay nakareceive po tayo ng text from NDRRMC o notification na nag-orange kaninang tanghali dito sa Metro Manila. Pero ngayon po ay binaba na po ito sa yellow. Pero may mga lugar pa rin po na nananatiling orange sa ilang bahagi ng Bataan at Zambales. At sa natitirang bahagi po ng Bataan at Zambales ay nananatili po na nakataas sa yellow heavy rainfall warning. Bukod po dito sa Metro Manila, Zambales at Bataan, meron din po sa ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Ang ibig po sabihin nito, sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga panandaliang mga pagbaha or even ng landslide. Posible din po na hindi panandali ang pagbaha, lalo na sa mga lugar na nakataas na orange dahil mas malalakas po ng mga pagulan yung ating naka-forecast dito sa mga areas na naka-orange. Bukod po dun sa ating pinakita na heavy rainfall warning na sumasaklaw sa susunod na 2 hanggang 3 oras, itong weather advisory naman po natin, yung nagsasabi kung gaano kadaming pagulan ba yung ating mararanasan sa susunod na 24 oras. Dito po sa Zambales at Bataan, posible yung 50 to 100 millimeters. At sa ganitong amount po ng pag-ulan, ay posible yung mga localized floodings. At kapag nag-orange naman, kalat-kalat na mga pagbaha. Pero sa mga kababayan po natin na gusto pa rin pong malinawan, ano po ba ibig sabihin ng 1 millimeter na pag-ulan? Isipin po natin yung 1 litro ng tubig at mag-imagine po tayo nung meter stick, yung dilaw po na mahaba. Gumawa tayo ng cube na 1 cubic meter at kapag binuhos po natin doon yung 1 liter, ang magiging level po nun ay 1 millimeter. At yun po yung katumbas. At kapag halimbawa ngayon, naka-yellow heavy rainfall warning tayo doon sa Metro Manila, ang katumbas po nun ay 7.5 hanggang 15 millimeters. So imagine natin 15 millimeters yung babagsak, 15 liters doon sa 1 cubic meter at sa 1 square meter lang yun. Yung pag-ulan po ay hundreds of square meters and even thousands. Kaya po mas maraming mga pag-ulan yung mararanasan natin, lalo na po kapag orange. At magpapatuloy po yung ganitong panahon hanggang bukas at sa Saturday ng 5 p.m. hanggang sa Sunday naman ng 5 p.m. mas lalakas pa po. In short, sa Sunday, mas lalakas pa po yung impluensya ng habagat at hindi lang po Zambales at Bataan yung maapektuhan ng nakataas natin na yellow, kundi kasama na rin yung Occidental Mindoro. Ganon din dito sa Pangasinan, La Union at Benguet. Kaya yung mga kababayan po natin, gusto po natin na i-inform agad na by Sunday ay muli pong makakaapekto o mas lalakas pa itong hanging habagat. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo na
kung tayo ay bibiyahe o di kaya naman ay nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar dahil yung mga areas na yon na inuulan na noong mga nakarang araw ay mas mataas na po yung tsansa na makaranas tayo ng mga pagguho ng lupa. Kaya mag-ingat po tayo at maging updated sa mga ilalabas pa na warnings ng Pag-asa. Sa magiging lagay ng ating panahon bukas, magpapatuloy pa rin po yung ganitong klaseng panahon na magiging maulap pa rin. Mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan over the western section ng Luzon. Bahagyang mababawasan lang yung lugar na nakakaranas na sobrang lalakas ng mga pagulan. Pero, in general, yung western section po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng matataas na tsansa ng pagulan. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 30. Dito naman sa Baguio ay 18 to 21. At sa Tugigaraw ay 25 to 35. By the way, yung eastern section po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan pero mas mababa po yung tsansa ng mga pagulan. Dahil mauuna pong tamaan ng habagat yung western section ng ating bansa bago po pumasok dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa Palawan at ganoon din sa Visayas and Mindanao, mas mababa po yung tsansa ng mga pagulan. Pero gusto rin po natin na banggitin na by Sunday onwards, eventually hanggang Monday, ay mas tataas na po yung tsansa na magiging maulap na rin po dito sa western section ng Visayas. Wala po tayong nakataas na gale warning pero mag-ingat po sa mga kababayan natin na mangingisda o maglalayag lalo na sa seaboards ng Luzon dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 2.8 meters yung taas ng alon na pwede nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw dito po sa Metro Manila, ganoon din dito sa Baguio, magpapatuloy po na magiging maulap ang ating kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pagulan. Pero dito sa Legazpi, sa kasalukuyan po, mababa yung tsansa ng mga pagulan. Relatively, mas mababa lang as compared dun sa mga nasa kanlurang bahagi. Pero by Monday and Tuesday, ay mas tataas na rin yung tsansa ng mga pagulan at magiging cloudy na rin po dito sa Legazpi, particularly sa ilang bahagi ng Bicol region. Dito naman sa Visayas, hanggang Sunday po ay magiging bahagyang maaliwalas pa rin yung ating panahon. Less chance ng rain, pero particularly dito sa Iloilo ay tataas na po yung tsansa ng mga pagulan by Monday. And sa buong Visayas po ay magiging maulap na rin by Tuesday. Bakit po? Dahil mag-shift po yung habagat from mainly ngayon sa Luzon, bahagya po mag-shift yung impluensya ng habagat at magpo-focus po partly dito sa Visayas. Dito naman po sa Mindanao, sa Sunday ay mananatiling mababa yung tsansa ng mga pagulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao ay mainit po at maaliwalas na panahon yung kanilang nararanasan. Pero, particularly dito sa Zamboanga, dahil nasa kanlurang bahagi po ito ng Mindanao, ay posible po na maging maulap na rin. Ibig sabihin ay mas tataas na rin yung tsansa ng mga pagulan dito sa Zamboanga Peninsula. And patungkol naman po, bahagyang update lang po sa mga dams natin. Yung mga pagulan po na nararanasan natin noong mga nakaraang araw, meron pong recovery na observe dito sa Angat Dam at umabot na po ng hanggang 180 meters yung level ng ating dam. Ibig sabihin ay malapit na po nitong maabot yung ating rule curve. At may positive pa rin naman po na naidulot yung mga pagulan. Although marami pong mga binaha at kinalulungkot po natin yon. Kaya naman po, sumubaybay po tayo sa mga updates na nilalabas ng Pag-asa. At para after all, ang gusto naman po natin ay mabawasan yung epekto nito sa ating mga kalusugan, sa ating buhay, at ganoon din sa ating mga properties at maiwasan yung further damage. Ang ating araw po ay lulubog mamayang 6:20 at muling sisikat bukas ng 5:42 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.